kay Direk and kay Kim J. Kay Direk muna. Direk, nakatrabaho mo sila last year. So, may mga bagong discovery po ba kayo sa kanila, sa Kim J ngayon? Like, may mga nagbago ba? Bukod sa pumayat siya, yeah. Of course, siguro sa second film, mas lumalim yung friendship namin, mas naging comfortable na kami sa isa't isa working together, mas naging mas naging open na kami towards sa mga, kumbaga when discussing scenes, mas open, I feel the friendship mas medyo nag-level up naman ng konti. Bukod sa pagpayat ni Kim. Yun po. Okay. And then, okay, kay Kim, kay Gerald and Kim. Since you moved about Nightmare, what can you share na at least isa lang either good or bad, na panaginip na hindi nyo talagang makalimutan sa tunay na buhay? Panaginip po? Yes. Ay, hello. Good afternoon po. Good afternoon. Teka, hindi ko po maalala. Usually, kasi pag nananaginip tayo, di ba makakalimutan natin? Minsan nagigising lang, ay, parang nananaginip ako na something. Ano ba? Ako, anything na nightmare po, ano? Anything, Or kahit panaginip po, good or bad? Good or bad? Wala, bad na yung naalala ko tuloy. Basta anything that connects with my family. Especially with, nasa Saudi kasi sila, like my mom and my dad nasa Saudi ngayon. So anything na masama na konektado sa kanila, ay hindi ko makakalimutan yun. I would wake up crying all the time. So, ikaw. Gerald? Lagi kong kinukwento nakwento ko na yata sa'yo. Meron akong, panaginip na medyo recurring lagi. Lagi ko siya na panaginipan. Bago pa po ako mag-artista, na naging co-host daw ako, mainstay ng Eat Bulaga. So, kaya ako siya naaalala kasi napapanaginipan ko na siya nang hindi pa ako artista. Nawiwirduhan din ako, ba't ako mag-host ng Eat Bulaga. Tapos ngayon, naging artista ako. Tapos my first management is APT Entertainment. So, kaya hindi ko makakalimutan yung panaginip na yun. And my first variety show na nag-host ako na mainstay is also produced by APT Entertainment. Yeah. Pero sa Ikbulaga, hindi ka pa nag-host or something? Hindi po. Nag-guest po. Kaso, masyado nang maraming gwapo dun. Pag dinagdag ako lalo na si Kuya Jose. Okay, maraming salamat. Thank you po. Congratulations. There you have it. That was Robert Cogentina of Manila Bulletin. For our next question, we have Jeff Fernanda of Daily Tribune. Hello po. Hi, Sir Jeff. Hello po. Para kay Gerald at kay Kim. Ayan, dahil sobrang familiar niya na sa isa't isa. Pag may project na magkasama kayong ganito, paano nagiging asset yun na kilala niyo na isa't isa sa pag-atake niyo sa mga eksena niyong dalawa? Siguro, isa sa advantage, like, meron kaming project na hindi pelikula pero play, na pagising sa umaga, automatic, throw lines kagad kami. Iba kasi yung wala pang masyadong iniisip yung utak mo. Tapos, pag nag-throw lines ka kasi nun, tatatak kasi yun sa buong araw yung mga linyang yun eh. So may ganun kaming advantage, sobrang advantage yun. Kasi you don't need to do throw lines anymore sa eksena, or since kabisado na yung linya, mas alam niyo na yung tirada sa eksena. And also, advantage din na alam na namin yung hinga ng bawat isa. Okay. Kim, ikaw, ginugulat mo rin ba siya minsan? May ginagawa kang wala naman sa rehearsals niya, bigla mong gagawin pag actual take na para lang maiba? Yes. Opo. Actually dito sa Wonderful Nightmare, wala masyado. Kasi kailangan talaga kung ano yung sabi ni Direk. Yun yung usapan namin. Yun yung kailangan kong gawin. Kasi basically, it's two different people in a way, but it's just one person. So, kailangan sobrang precise. But, yung nagulat na lang si Direk, na nasama siya sa pelikula, was not here. It was in an XU, na movie din namin. Kasi yung pelikulang yon, harot-harot ako. So, yung eksena doon na
parang didilaan ko siya. Kimulina po yun. Hindi po yun yung character ko ng NXU. Na sinama pala ni Derek sa edit kasi tawang-tawa sila. Okay. Isang question na lang para ulit sa inyong dalawa. Meron ba kayong pwedeng i-share sa amin para sa next chapter ng love story niyong dalawa na malapit na bang mangyari? Sa wedding, meron na ba pwedeng i-share na detail? Next month na po. Okay. Sa March. Next month. Sa church ba to? Garden? Beach? Ayun lang. Opo. Hindi po siya sa Manila eh. Hindi po Okay. siya sa Manila. Pero sa Philippines naman. Opo. Hanggang doon lang yung budget. Budget lang po yung budget namin. Pwede na po. Pilipinas lang. Baka makulong na kami pag sa ibang Opo. bansa. Okay. Dahil pareho naman kayong personality, open nyo ba sa media? For ako po yung nag-design nito, tinanong ako ni Gerald eh. Nung kasing, honestly, meron yung proposal kasi ni Je. Nagulat ako, nauna siyang nalaman ng mga tao bago ko siya i-post. Okay. Kasi na-post na siya agad yung full na speech ni Gerald ng proposal niya. So I think, itong wedding na to, sa amin na po muna siya. Okay. But of course, i-share naman po namin. I-share naman po namin on the day, of course. Okay. Pero may magiging role si Mac Tumang. Ah, yes. Mac will be creating my dream now. Okay. Diba? Artista, manalo. Okay. Hindi artista. Okay. Thank you and congratulations. Thank you po. Thank you po. Thank you. Thank you. That was Jeff Fernando of Daily Tribune. Up next, we have Miss Astrid Moy of TikTok, People's Journal, and Filipino Star ngayon. Alam mo, ang galing mo, Jeff, at saka si Bobby. Yung tatanong ko, yung dalawang yun. Nauunahan ako, paano yan, Kim? Nakadita. Oo, di ba? Oo. Ang galing yung magtago. Kasi August 2024 pa kayo na-engaged. Pero why only next month? Why only this year? Na nag-decision kayo, why not last year? Ipon po. Ipon po. And, well, gusto po kasi namin din ni Jet na ma-experience muna yung may time, yung hindi kami magmadali. And at the same time kasi my dad, nasa Saudi siya eh. So, bihira lang siya makakabalik, tsaka ano. So, there's a lot of factors also, family namin. So, yeah, I think ngayong year naman na to po is the perfect time for us. So your family will, darating sila dito sa Yes. wedding. Oh, that's good. Oo. At syempre naman si Je, mom niyo mo lang, di ba? Opo. Oh, your mom. Opo. So, gusto ko i-connect dito sa title. Ano yung, sa palagay nyo, yung wonderful nightmare yung dalawa na kayo na. Ha? Na hanggang panaginip na dadala nyo. Hanggang panaginip, nadadala ko yung pagiging makakalimutin ni Kim magsoli ng mga gamit. every day kasi yun yung inaasikaso ko eh. Pagising ko ng umaga, yung mga nakaligtaan niyang isaoli sa lalagyan, ako yung sinusoli ko. Sorry. So I think it's the nightmare that I'm learning to love and have a relationship with. Yan. Ako, yung kung magagalit ba siya kasi hindi ko naligpit ang mga bagay-bagay na meron akong pero si Jack kasi pag meron siyang hahanapin, tita, nasa na yung measuring tape? Nandyan. Tapos wala pala dun. So, magagalit na siya. So, yun yun. Pag may hindi nahanap sa amin pong bagay, sa aming tinitirhan, hindi na pumahanap yun. Hindi na po. Ganun yun. Ganun sa amin. Tanggap na po niya. Bibili na ng bago. Yun po. Direk, this is your second movie together with them, di ba? Yes po. Oo. Sabi mo nga, na-develop nyo na yung pagiging magkaibigan. But in every project, di ba, meron kayong nadidiscover pa rin. Ano yung, habang tumatagal yung pagkakaibigan nyo, ano ang mas na-discover nyo pa sa isa't isa?
Siguro kay Kim, kasi siya yung mas matagal in terms of screen time, at saka mas maraming shooting. Though, onting number of days lang naman yung nila. Siguro kay Kim, it's more of yung depth, yung lalim ng sa pag-arte, sa paghugot ng emosyon. Kaya super challenging din kasi yung pelikula kasi hindi lang siya comedy. Heartwarming, meron siyang kurot sa puso, no, na kailangan at one point, sabi ko kay Kim, dapat hindi ko siya makita na as Kim. Dapat as Louie siya or as Jane. Hindi siya as Kim. Lalo na hindi siya as yung katulad nung ginawa namin nung An-XU. Para totally different. And yung dedication niya dun sa role, no, sa pagganap dun sa character, yun naman yung in-admire ko, no. Lalo na kasi mahilig ako sa mga, as a drama, talaga ako, mahilig ako sa drama enthusiast talaga ako. I mean, mahilig ako sa mga drama films. Kaya nung ginagawa namin to, kumakamotivate naman kami sa isa't isa. Wagas din, no? So yun. So, kay Jen naman, it's always fun to work with him. Very generous. Palaging, mas wala na yung walls. Mas, kumbaga, kaya na namin magbiruan sa isa't isa. Lalo na with the same, we also did it with the same crew. And almost the same staff, no? So, halos, yung friends of friends din yung mga POP ko, yung AD ko, yung script ko namin. So very, ang comfortable lang ng set. Very transparent. Ganon. Lastly, actually sa inyo na rin tatlo, since this is an adaptation, di ba, of a Korean movie, paano nyo ito pinaghandaan? How much percent of the original ang kinuha nyo dito sa pelikula? Or basta yun, paano nyo pinaghandaan yung pelikula? Creatively, when I was reading the script, hindi naman siya ganun lumayo eh. I must say, ang ganda ng pagkakasulat ni adapted screenplay by Rod Marmol and Isi Ferrero. So, they were the ones who adapted the screenplay. And hindi siya masyadong lumayo sa original, pero mas nagilang siyang Filipino. Yung characters, yung world na ginalawan ng mga bida, mas Filipino. At the same time, yung mga issues na binabato about society, about these times, yun yung naging mas current. Yun po. I think the difference, no, tita, kung saan ka, diba? Yun, same with si kay Derek, kasi doon lang siya magbabago in a way kung paano namin siya gagawin na Philippine version. But the script is the same. It's, although preparation kasi namin ni Je, supposedly, hindi namin papanoorin. Dapat, yun yung plano ko eh, hindi ko papanoorin yung movie. Pero ako, meron akong parang kailangan ko siyang panoorin. So, pinanood namin siya together. And I think, ang pagkakaiba lang is how I would portray the mother. I think, kung paano, I think yung nag-try siya nung medyo latter part, ay, baka mas-spoil ko. So, nung medyo gumagaan na yung loob niya sa mga kids. And I think kumuha ako doon sa kung paano ako pinalaki ng nanay ko. Dahil, syempre, as a Pinay, kung paano yung nanay ko makitungo sa akin. So, doon ako kumuha ng onting idea. And I think, kasi syempre magkakaiba yan per culture kung depende yan sa magulang, di ba? So, I think, yun lang ang naidagdag ko doon as a Pinay. But other than that, it's the same eh. It's the same script also eh. Siguro po to at tita, I watched the two versions, no? The first, the Korean, and the Taiwan. So that's part of my preparation. So, tinignan ko kung ano yung maganda sa bawat isa na pwede kong kunin na elements. Dumating nga ako sa point na
What If, para siyang paying homage lang because I love Korean drama and Korean cinema. Para may isang shot, may mga shots lang na pinag-isipan namin ng DOP namin na, DOP ko na, what if gayahin natin tong part na to, no? So yun, kung ano yung, kung meron yung sa bawat version na yun, yung maganda doon, kinuha ko, in-incorporate ko sa paggawa ng pelikula. Kung ano yung medyo hindi ko tingin din na, hindi bagay, yun din yung inano ko. Siguro dito, mas Pinoy na Pinoy lang. Hearing my team, no, lalo na yung editor ko, na when he finished the offline editing, sabi lang niya mas Pinoy ito because he also saw the two movies in terms of emotions, in terms of mas sensibility talaga natin. Yun po. Ako, hindi ko pa napapanood yung pelikula. Base lang sa mga taping days ko. Ako, this is not the first time that I did a Filipino adaptation of a hit movie abroad. It's always, para sa akin, it's always parang mas grounded yung pakiramdam pa. Siguro dahil Pinoy ako, pero pag napapanood ko kasi, mas grounded. Kasi for example, nung napanood ko yung Korean version, yung social status ng character is not, hindi naman malabo, pero hindi masyadong malayo sa paningin ko. For example, kung middle class ka, kung lower class ka, or mayaman yung character. Pag Pinoy yung gumawa kasi nun, alam mo, mahirap to mayaman to eh. Ganun kasi yung Pinoy eh. So actually, that flavor, I think yun yung nakakadagdag sa idea na sobrang Pinoy. Kasi pag nakita mo yung itsura ng community kung saan nakatira yung bida, kung siya ay mahirap, naamoy mo kagad, naramdaman mo kagad yung init at narinig mo kagad yung ingay ng community. So I think that what's make it very Pinoy. Thank you po. Thank you. That was Miss Esther Amoyo. Up next, we have John Padonilla of Barangay LSFM. Congratulations and for Kim and Gerald. Kasi sa movie yung role nyo husband and wife and you have kids. Kayo ba napag-uusapan nyo na in real life kung how many kids yung gusto nyo? Yes po. Oo, yes po. Kailangan pag-usapan. Depende sa budget. Yes po. So how many kids yung gusto nyo? For now, iniisip namin is kung ano muna yung ipagkaloob na una. Yes. We'll take it at a time lang na yun muna. And then kung bigyan ng pagkakataon at biyaya pa na magkaroon pa ng kasunod, why not? But for now, we have to focus on the reality and the perspective of every situation. So, nagpaplano muna kami ng isa. Parang ganun po. So anong klaseng parents kayo? Magiging parents kayo? Kala ko anong Small- klaseng ano? Klaseng anak, parang no? Hindi, parents. Kumbaga, Parents po. si Gerald pa, yung i-spoil mo yung anak mo, and si Kim, siya ba yung medyo top na mother or baliktad? I'm sure makuha kay Kimi, sobrang playful, tsaka sobrang sweet, tsaka adorable. Si Kimi, sa bahay namin, pwede ko siyang panoorin lang, masaya na ako eh. Keychain. Kasi may ganun siyang energy. So, imagine lang na pag, halimbawa, maliit na bata, makuha yung ganung energy kay Kim. I think, sobrang cute na. Basta matalino po siya. And alam naman natin yung magic niyo sa takilya and yung galing niyo pagdating sa pagpapatawa. This time, anong magic naman yung pwede nating i-offer sa mga manonood ng movie niyo? Sarap. Magic. Sarap. Ganon. Uy, bigyan men. Ganon. Hindi, ano ba? Actually, the movie, well, every movie naman na gawin namin is either comedy or dramedy, always showcase somehow the talent that we have that we can show. But I think this movie will showcase more of Kim's prowess in terms of acting because
this is the first time that she's gonna be portraying two characters as a lead, right? In one movie. So, dual character kasi to eh. And I think hindi lang ako, bias aside, even Derek and everyone else in the team that created this movie will agree that Kim really did a great job. Thank you. Thank you po. Thank you. That was John Fontanilla of Barangay LSFM. For our next batch, please to stand by Richard Paglikawan of Lionheart TV, Nikki Wang of Manila Standard, Jojo Panaligan of Rider PH Studios, Ms. Dolian Carvajal of Philippine Star, and Roldan Castro of Abandoned Tonight. Our next question will be coming from Richard Paglikawan of Lionheart TV. Ay, ako pala yan. Hello po, good afternoon. Congratulations sa new movie. Direct RC and Kim Je, since second movie nyo to together, meron bang conscious effort na parang ibahin to from the first movie na nagsama kayo yung Annex ba? Ito yung Annex, no? Yes. Yun yung una. Direct. Yes. Yes, just like what I said, yun nga, merong, may conscious effort because it is an adaptation. So, hindi kami masyado pwedeng gumalaw in terms of creative, no? Like, kung may babaguhin kami, parang pinapaalam kasi talaga namin, yes. Pinapaalam talaga namin siya from the Korean counterpart na, meron kaming ganito na babaguhin, ganyan. So, bago din naman kami mag-shoot, it was made sure na yung script na meron na hawak namin is approved by the Korean production. So yun, so mas inano lang namin talaga, may conscious effort talaga siya. And bukod dun sa limitations na yun, may conscious effort din siya sa akin as a director na ibahin yung atake because hindi lang siya about love eh. The movie is more of a self-reflection. It's about human connection. So may malalim kasi yung movie na tema. So ganon. Yun yung may mga conscious effort. And of course sa acting, syempre I want Kim and Je also na ma-portray, makita na siya on a different, kumbaga ano pang element or ano pang pwede nilang gawin. Because sa totoong buhay, isa sila sa mga gusto ko talaga katrabaho. I mean, if we'll be given a chance to work with them forever, no? I mean, gusto ko yun eh, nakikipag-work ako sa mga artista na naka-work ko na kasi it gives you more, it makes you more comfortable with each other, mas honest kayo kasi hindi lang naman pelikula yung ginagawa, it's art that we're doing. No? So, maganda na nabigyan kami ulit ng chance to showcase something different this time. Yan po. So for Kim Je, As an actress, yes. Meron po talaga siyang conscious effort for me. Kasi yung character ko with an XU and si Louie, in a way, pareho silang successful. So, yung nuances, I have to make sure that it's different from the other film. Well, magkaiba naman kasi talaga silang tao. So, I think kahit yung pananalita, paglakad, everything else, I had to revamp it all. Tapos kailangan kong i-audition sa harap ni Direk. Direk, okay ba to? Tapos, tsaka ko pa siya gagawin. Kasi nga, tama yung sabi ni Direk, may mga bagay-bagay na since it's an adaptation, we need to ask permission first from the original, if it's okay. So, yeah, it's a conscious effort from all of us. Yes, conscious effort. Meron, kasi una sa lahat, pangalawang pelikula namin tatlo. So, kailangan talaga may conscious effort na magbigay ng bago or something na magugustuhan ng tao. Pangalawa, the idea that it's an adaptation, there's always a sense of comparison if we're gonna be better
or at least at par with the original version. So, we're on our toes lagi pag ganitong mga project. Thank you and Thank you po. congratulations. Thank you po. Thanks, Jean. Thank you. That was Richard Paglicaon of Lionheart TV. Up next, we have Nikki Wang of Manila Standard. Hi, good afternoon. First of all, congratulations sa inyong film. My first question kay Direk, balikan ko pa lang yung previous question kanina about this film being an adaptation. And you mentioned na kailangan nyo magpaalam sa Korea when you are making any changes. I would like to know, yes, of course, it's in Tagalog and it's a Filipino cast, but ano yung creative choice na ginawa nyo that make this a very Filipino film? I think casting Kim Je is what makes this a very Filipino film. Because sa totoong buhay, I don't know if you've seen the original film, no? It's a different cast. It's a different look kasi yung... So, to just being honest lang, no? Different talaga siya. When it was given to us, to me, tas sinabi yung cast, sabi ko, kaya nilang dalawa. Hindi man nila mapunan yung kung ano man yung meron yung iba, but these are both talented and charming actors. Sa charm pa lang nilang dalawa, sa charisma pa lang, sa chemistry nilang dalawa, mapupull off nila to. And yung sinabi ko kay Kim and Jen, nung nag-scene person tayo, di ba? Sabi ko, okay siya sa akin eh. Kasi may certain look yung nasa Korean, tsaka nasa in terms of casting, nasa Taiwanese. Pero dito, dahil sila yung kinast, mas naging grounded yung mga characters, at mas feeling ko mas makakakonekta yung Filipino audience with them. Yun po. Yes, that's nice to know. Thank you, Direk. And my question kay Kim and Gerald, kanina you were asked about the advantages of working together as a couple in the film. So that brings me to a question: are there any disadvantages ba that you as a couple working in a film, and how do you resolve those siguro disadvantages na? Pag may call, tapos magkaaway kami. That's definitely a disadvantage. Kasi pag magkaaway kayo ng jowa mo, ayaw mo siyang makita buong araw, di ba? Pero kailangan mo siyang makita, kailangan mo siyang ka-eksena na mahal mo siya. So, that's one of the petty disadvantage. But since we've been doing this for years and years already, nakasanayan na rin po namin to turn the switch on and off. So may ganun kami. It's the same as, actually, I was asked this before pa. Ang pinakamagandang example was when we did yung film namin na Ikaw at Ako at ang ending. Nag-break kami nung gabi, may bed scene sa umaga. So, ang hirap, Ang hirap nun. Pero, we needed to snap out of it and, be professional about things. So, there's a lot of instances that happened. So, hindi nalalaman yun ng mga tao while we're on the set. So, I think, sanay na rin kami that kahit magkaaway kami, we're working here. When we go on the set, dapat hindi maramdaman ng mga tao na magkaaway kami. Kailangan nandun ako to work as that person on script, and then we do our job well, and then umuwi na lang po kami, tsaka kami, to be continued. Ano nga yung sinabi mo kanina? Ganon. Thank you. Sorry, ikaw ba direct nararamdaman mo yung ganong mga instances na pag nag-aaway sila, pero sa set, no hint at all na meron silang disagreement prior to shooting? Parang wala pa. Wala pa ako. Hindi kami nag-away. Oo, hindi sila nag-away. So magaling magtago. Magaling magtago. Oo, hindi sila nag-away. In the two movies with them, parang wala naman. Wala nga. Pero meron akong, gusto ko lang i-share. Meron akong, kasi while shooting this movie, actually, this movie is, sinabi ko kanina sa interview ko backstage that all of my movies naman are special to me. Like, there are, may certain memorable na nangyari during that time. But this movie, yung characters ko po dito, kasi when I found out that I will be doing Wonderful Nightmare,
kinabahan ako. Kasi alam kong, this is my first adaptation eh. So, kinakabahan ako. Pangarap ko pong magkaroon ng adaptation. So, biglang, hanggang mangyayari na lagi kong katext si Boss Vincent, pinatext ko rin si Boss Vic. Natawagan ko siya, Boss, kaya ko na ba ito? Kaya mo yan. So, okay, kaya ko na daw. Aral ako ng aral ng script. And there are certain emotions that I wanted to know kung makukuha ko siya o hindi. And sa buhay kasi natin, may mga times na hindi natin alam na mangyayari. While shooting this film, someone dear to my heart passed away. So it's my grandfather. And nagkataon na I had to shoot this scene na basta I had to shoot this scene. And first time nangyari that sina Direk, they had to go to me. Kasi hindi ko siya ma-stop. I can't stop my emotions. So, yung halo-halong mga emosyon and all of that and the pressure of getting married that I have to fix everything all at once, nangyari siya while doing this film. So I think it helped me in a way and I learned a lot about myself while shooting this film that hopefully it translated and hopefully maayos siyang nag-translate sa screen. I'm actually nervous and excited to watch it because I don't know kung iba yung iyak ko dito eh. As in, may laman siya. So, yeah, I just wanted to share that. Thank you, Kim. Gerald, ano yung role mo dito in terms of keeping things professional in reference dun sa question kanina? Well, sakto rin kasi yung character dito is a supportive husband. So, actually 60 to 70% of the movie kasi is Kim. So, even sa shoot, ganun din ako. Supporting boyfriend kasi 60 to 70% of the scenes si Kim. So, papupunta siya sa tent, andyan yung pagkain, andyan na yung maayos na uli yung higaan mo. So, kahit man lang doon. Kasi, syempre pag nakikita ko rin naman kasi na yung eksena ni Kim, iyak, palit ng itsura. Dalawang karakter eh. Palit itsura. Si Kim sa gitna ng pelikula, 3 beses, 4 na beses naliligo. Kasi kailangan tanggalin yung buhok niya, yung makeup niya, lahat kailangan tanggalin eh. So, yun. So, kahit man lang sa mga ganong maliliit na paraan, makatulong. Alright. Thank you very much. Thank you. Thank you for your questions. That was Nikki Wang of Manila Standard. For our next one, we have Jojo Panaligan of Rider PH. Thanks, Jeannie. Yan Kay Gerald, po. meron ka din bang kwento kagaya ni Kim na may pinagdadaanan ka but you had to do a scene na taliwas doon sa nararamdaman mo that time? Meron. Nung sinut ko yung kaka, Ayoko na dyan. sinut ko, kasama ko si Sunshine Di Marie, nung sinut ko yung movie na kaka. Taliwas din yung nararamdaman ko kasi si medyo away kami ni Kim nun eh. Dun sa pelikulang yun eh. Hindi siya kasi komportable doon sa premise ng pelikula at sa mga gagawin ko doon. Which is natural naman sa mga karamihang girlfriend, mag-boyfriend, or mag-asawang artista. So, hindi ko naman kahit anong, siyempre pag naka-peak yung emotion ni Kim po, hindi ko naman kahit anong sabihin kong pagtitipin sa sarili ko or pangako, hindi natin mafa-flatten out yung emotion na yun eh. So habang nag-shoot ako, pandemic pa to. So naka-lock in pa. Naku, lalong nagkumukulo yung tubig sa bahay. Lalong, yung kaldero, gumaganon-ganon. So may ganun pong tension habang nag-shoot ako ng intimate scenes and everything Simula kasi yun ang Viva Max. with the leading lady. Sino? Oo, ako po ang nagsimula ng Viva Max. Gerald, umpisa ng Viva Max, guys. Hindi, pero sa Viva Max kasi pinalabas ko. Oo. So, ayun po. Yun po yung isa sa mga perfect example ng mismong pagkaka-praise nyo ng tanong na yun na habang ginagawa yung eksena na yun, may ibang nararamdaman o ibang pakiramdam o nangyayari sa utak ko. Tutuloy, binalikan pa natin. Ikakasal na po kami eh. Okay lang yun. Naalala ko tuloy. Ang tawag dyan, purging. Thank you.
Thank you. Kay Kim naman, Yes po. naiisip mo ba kung paano ka babaguhin nung kasal in that maybe bilang wife na nga ay kailangan mas ipa-shine mo yung husband mo? May ganun ba? Kapag mas sorry? dapat mag-shine siya sa'yo as you Ah. focus on the family? May ganun ba? Ako, ngayon hindi ko po alam pa, honestly, kung anong mararamdaman ko. Sabi kasi ng friends ko na kinasal na, sabi nila, ay, akala mo ngayon alam mo kung anong mangyayari sa'yo, pero pag kinasal ka na, magbabago lahat. As in, yung pananaw mo, pananalita mo sa asawa mo, kasi asawa mo na siya talaga eh. Dati natatawag ko siyang asawa ko, pero sa ano lang, sa Team A, yung sitcom namin before, yung kung may role lang kami, katulad dito, naging asawa ko siya dito. Pero yung magbabago yung paano ko siya makita, yung pagtingin ko sa kanya, mag-level up pa daw. So, I'm excited. In terms of gusto ko siyang mas mag-shine sa akin, or kung ako ba, or mas magiging competitive ba, or whatever. Lumaki po kasi ako sa isang household na, na although hindi na ganun ngayon, sabi naman ng daddy ko, kung gusto mo ikaw dapat yung household ko. Hindi eh, si Jet pa rin, kay Jet ako susunod. So, lumaki kasi ako sa ganun na household. It's not for everyone, but lumaki ako sa, sige, sunod ka. Kung kunwari may anak ako, o tanongin mo yung papa mo, tapos sasabihin ng papa mo, tanongin mo yung mama mo, ako din yung masusunod pala. So, I honestly don't know. I'm not even sure if I answered your question correctly, because Pero kung kailangan, ready ka to let Gerald shine more? yeah, of course, do, of course. Do more than you? Yes. Dati, katulad yung kwento niya kanina, yung ginawa niya yung kaka. Dati meron akong, bakit ganon? Bakit siya may bed scene? Ba't siya may ba't siya may... Artista yung jowa mo eh. Siyempre, kailangan, hello, huwag ka nag-choosy, at least may work kayo. Diba? So, bago na rin po yung pananaw ko when it comes to that. So, if ever he would want to do another movie like that, go. Lalo kung, kasi yung pera niya mapupunta sa akin, di ba? So, kapag marami siyang ganun, maraming pelikula, Alam di mo, ba? dapat pumunta ka na dun eh. So, Sinabi diba? mo, pinahaba mo lang. Pero yung pala, pinakaugat ng... Kasi yung pera niya akin. So, gawa ka lang ng gawa, okay na pala. Thank you. Last question ko kay Direk. Direk, mas madali bang gumawa ng adaptation? Dahil may peg na. Medyo mas madali siya because may blueprint na talaga. Siguro, ang challenge lang talaga is how do you make it somehow your own. Kung paano mo siya, syempre kailangan mo maglagay ng sariling flavor. Kumbaga parang, nandiyan yung paniniwala ko kasi na lahat ng director, bigyan mo ng same material, pero iba-iba kasi yung kalalabasan nun. And siguro yun yung isa sa mga naging challenge lang, how to make it my own. But in terms of the, medyo naging mas madali siya creatively. Yun po. Thank you for your questions. That was Jojo Panaligan of Rider PH. Up next, we have Miss Dalia Ann Carvajal of Philippine Star. Tita Dali! Great to see you again. Yung character mo, Kim, no? Parang from the pan to the fire, yung nangyari, di ba? Dual role. So parang it reminds me of this quote, profound na. Parang two things reveal person's character, when they have nothing and when they have everything. So, si Jet, di ba, hindi mo naman tinatago, yung rags to riches na story. So, when you look back at your struggling days, anong nagsa-stand out sa memory mo? When you had nothing, ngayon you have everything na. Rugs to road to riches pa rin eh. Still in the road. Wala pa sa riches. Wala pa sa riches. Pero yun po, ang naalala ko po dati, theater actor ako. Meron ng role sa theater. But pag kinuha ako na character actor sa teleserye, siyempre hindi naman ako kilala sa TV industry. Alam lang nila
theater actor yan, reliable yan. So, yung hirap dati para makakuha ng trabahong ganun at sumalang sa isang environment na hindi mo alam kung welcome ka ba o hindi. Kasi hindi ako naninisi ng mga tao, hindi ako naninisi ng produksyon, hindi ako naninisi ng kung sino man. But it's actually a system not just in the Philippines but also abroad. You have to know how to belong and you have to sell yourself not just before the project but while in the project. Kailangan ganun binibenta mo pa rin yung sarili mo. So, siyempre nakukumpara ko dati ngayon, nakakapagbida sa pelikula, nakakapagawa ng Korean adaptation, Mexican film adaptation, nagna-number 1 sa Netflix. Samantalang dati, pag nabigyan ako ng isang linya, dadagdagan ko ng 2 words yan. Para ang dating ko, ang dating bibo. Para sabi, alam mo, yung matangkad na maitim na yon, kunin natin uli yun kasi okay siya, pwede siyang maging assistant ni Johnny Delgado, hitman, killer. Mga ganyan naririnig ko dati. But it will always boil down to those experiences will actually mold you into who you are as an artist. Yeah, exactly. Yun lang po. And what has fame taught you naman so far? Kim always taught me every night, no? Fame. Okay. Ano, Kim? Hindi mag-get, sorry. Hindi ko na-explain. Well, si Kim, actually, ano kasi ako barkas talaga ako always aggressive in terms of desires and needs and wants. I always think that everything is not enough. Yung effort ko tsaka nakukuha ko laging not enough. Maganda na may katabi kang kagaya ni Kim na sasabihin lang sa'yo na you did a great job, that's enough. Hindi mo na kailangan maghangat pa ng kung ano. Or you're already enough as who you are. Maybe it's time for you to relax and chill and give time for yourself. Si Kim po yun. Yeah. Pero magandang answer, but yung question is, what has fame taught you? What has fame taught What has Kim pero taught hindi, me? okay rin yun. Thank you, sorry. Fame taught me to... Fame or pain? Fame, kasi ka. Fame, sorry. Hindi ko marinig, sorry. Fame has taught me to balance yourself in terms of who you are inside fame and who you are outside everything else. So, meaning to say, masarap, ito lagi ko sinasabi, ang pagiging sikat ay makapangyarihan. Pag pumunta ka sa isang airport at nakitang ikaw ang sikat, kahit katabi mo bilyonaryo, nasa iyo ang importansya. Ganun kalaki ang kapangyarihan ng pagiging sikat at yun ay nakaka-addict. Kaya sa tingin ko lang naman, I'm not gonna be very political, but this is gonna be a political topic. That's why there are some artistas or celebrities na tumatakbo sa pagiging politiko. Not about the money, but the power. That's what I think. Yes, What about Kim? Talino, no? Papakasalan ko yan siya. Minsan lang matanong ng mga profound question ni Tita Dali talaga. Kasi Tita Dali yung nakabahan naman ganyan. Inisip ko to habang nagsasagot ka eh. Wait lang. Okay. Tumahimik. May pressure kasi ganun yung sagot mo. Ako, Tita, I think fame taught me to be more grounded and to look back to where and how I got to the place that I am now. Oh! Ganda nun. Yun na po yan. Thank you. Pinromp mo yun, no? Oh, pinromp ko. ChatGPT. If you want to, please tell me how to ChatGPT. Thank you.
Thank you for your questions. That was Miss Dalia Angarwal of Philippine Star. Up next, we have Nurse Alma of GMA Entertainment. Ayo, classmate ko nga pala. Tuwing tatanungin ako nito, kailangan ko sabihin classmate ko to eh. Star section nga pala kami nung high school. Wow! Serious. Ayun, last movie nyo as singles. Akala ko last movie na Hindi, as boyfriend. Come on. Hindi, last movie nyo as singles. As singles, and singles. boyfriend and girlfriend. Anong pakiramdam nung ginagawa niyo ito? Yun nga, si Kim yung lagi nagsasabi, uy, ito yung huling pelikula yata natin bago tayo ikasal ah. Sakto nga eh, lagi yung sinasabi ni Kim eh. Sinabi ko yun sa press ko ng UNXU. Fake news pala, guys. Ito pala yung last. Ito talaga. So, ang pakiramdam is, ngayon, malalaman na namin kung ano ba yung mga pinagsasabi namin sa pag-roll namin mag-asawa. Ito na. Noon kasi inaaral eh. Tinatanong pa namin sa mga mag-asawa, paano ba yung ganyan? Pinananonood kami ng pelikula. Ito ngayon, masasabi namin na, hindi totoo yan. Ang mag-asawa ganito eh. Yan. Sa tingin ko yun yung pinaka nakaka-excite din. As we mature, our roles also mature eh. So, nakaka-excite. Ikaw, Kim. Ano ulit Anong tanong? pakiramdam mo na ito na yung last movie nyo as singles and boyfriend? Masaya, na-excite ako, pero actually, tatay ko ang may naramdaman. Kasi, sabi niya, anong pangalan mo dyan sa credits? Kim Molina? Kasi Kim Molina talaga pangalan ko eh. Kung buo Kimberly with a V, hindi ko alam kung bakit V yung spelling ng pangalan ko. Pero yun talaga pangalan ko, Kim Molina eh. So yung dad ko, meron siya, so yan ba yung last ng Molina? Papalitan mo ba yan? May ganun si daddy na, so ano yan? Kim Molina pa rin. Kim Molina pa rin, di ba? Lalagyan mo ba ng Napoles? Wag na. Or ano? May ganun si daddy. May ganun yung daddy ko na hindi ko alam kung joke ba yun or ano. Pero baka naman nagjo-joke lang din siya. May sense of pride siya kasi nandun yung Molina. Oo, may ganun kasi siya. So ako, sinasabi ko kay dad, syempre po dad, ang mangyayari dyan, yung real name ko magbabago. Kasi choice ko naman kasi siya. It's actually my choice. I posted this on my page na it's true that you have a choice if papalitan mo yung surname mo or not. So, may mga friends ako na hindi na kasi ang hirap with the papers, yung mga passport, apparently ang hirap pa. Pero ako, if habang may visa pa akong Kim Molina pa rin ako na legally. But of course, in time, I would give it to Je. Kasi, sabi niya, kung okay lang sa'yo, gumanon eh, kung okay lang sa'yo na ibibigay ko sa'yo yung surname ko. So, syempre, pumayag naman ako. Na pinag-usapan naman namin. But when it comes to, sa screen name, Kim Molina pa rin. So, yeah. It's my dad na may naramdaman. Ako po, wala. Natutuwa lang ako. Yay! Malapit na. Yun nga, since malapit na, naisip niyo ba, medyo related doon sa question kanina na after getting married, naisip niyo na ba na magkakaroon kayo ng mga parameters or restrictions since married na kayo pagdating sa pagtanggap ng mga projects? Wala po! Baka actually, instead of having parameters, baka mas maluwag ang pagtanggap ng project. Kasi mag-asawa na. Bubuo na ng pamilya eh. Kasi ako na lang sasagot for Jack. Yung mga selos-selos ko noon or whatever, naka-artehan ko dati kasi, hindi pa ako sure kung papakasalan niya ako eh. So ngayon, nag-propose na ng mga ganda eh. Mahal niya pala ako eh. Sige lang. Ubad ka doon, okay lang. Matubad agad. Ubad ka eh. Mas Okay na maligid magbalik, yun. Viva Max Ulysses. Oo, parang ayaw naman na nila ako maghubad. Ayaw na pala. Okay lang naman. So ayun, actually, ayun nga, instead of parameters, isa sa mga rason din kasi is, of course, as we grow older or as we age, may limited roles na rin. Of course, di natin makukuha yung mga 20s na role. Siyempre, unlike when you were sa 30s, pasok ka pa sa 20s, pasok ka sa 40s, pwede kang magkunyaring prosthetics for 50s. But, yun nga, so, hanggat maaari,
i-maximize ang ating career at ang suporta ng mga tao at ng mga produksyon. So hanggat gusto nila, tanggap lang kami ng tanggap. Yes. Thank you and Thank you. congratulations. Salamat, classmate. Thank you, classmate. Sino mas honor sa inyong dalawa? Parang magkalaban na ata sila sa honor roll. Makulit. Pero isa ako sa pinakamakulit na. Okay, moving forward, we have Roldan Castro of Abandoned tonight. Good afternoon. Good afternoon po. Speaking of nightmare, meron ba kayong pangungot sa showbiz na tinalas na pwede nyo i-share sa amin? Ooh. Ayoko i-share. I-share mo. Sige na. Sige lang. Hindi pa ako artista nito. Hindi pa ako sobrang artista talaga. Pero pumunta ako sa isang lugar. Wait lang, ang galing-galing yung mag-research eh. Basta, nakarinig ako ng mga tao talaga na nung pumasok po ako, meron sino ba yan? Hindi naman, hindi siya, yung mukha naman niya, hindi naman artista. Hindi naman ano man, tsaka kahit ayusin niya, hindi naman maaayos. Hindi naman yung magiging artista talaga. Tapos, kumanta ako. Nung kumanta ako, ay buti na lang nga may talent siya. Totoo naman din yung sinabi niya. May mga bagay siyang sinabi na alam ko yun sa sarili ko, tanggap ko. Tapos, nung okay na-launch na, biglang, hi, Meet! Yung biglang ang bait-bait na sa'yo, yung gano'n. Pero, I still remember kung sino siya. I still remember the face, yung itsura niya, yung damit niya. Kasi, alam mo yung batang excited kang pumunta sa isang lugar na pinangarap mo, tapos biglang nawala. Yung parang, ay, hindi ko pala welcome. Ay, hindi ko pala enough. But that helped me. That parang it pushed me to dream more and to work harder. But I remember that moment na sinabi na, ay, hindi naman yan buti mo na siya kung sakto lang. Ganon. But, na-down ako nung time na yun. So, I think that's one of the nightmares na hindi ko makakalimutan na nangyari sa akin. Yeah. Kim, binubulungan nila ako, clue daw. Okay na Artista po ba yan? yun. Okay na yun. Yun na po yun. Okay, ikaw, Gerald. Sa dami ng blind item, malalagdagan pa. Napakadaming blind item. Ako well, yung kanina, yung kinukwento ko yung nagsisimula pa lang ako. Merong isang, hindi ko na sabihin yung mga ibang detalye, pero sasabihin ko lang yung pangyayari. May isang TV show na kinuha, na tinawag ako. Ano yan eh? May agent na kinuha. Yung agent, kung tinanong kung pwede ba ako, eto yung karakter, eto lang yung gagawin, ganyan. Pumunta ako. Etong TV show, bibilis ako yung kwento. Pero medyo nightmare siya kasi lagi ko siyang kinukwento. Lagi ako kasi nadala ako. Paano? Tapos nun, pumunta ako sa call time kung saan yung pull out. Pagdating sa pull out, sumakay kami ng jeep papuntang Nasugbu, Batangas. Pagdating sa Nasugbu, Batangas, doon ako kukuha ng eksena ko, isang eksena lang. Pagdating ko doon, naghintay ako doon sa unit na yon. Ang sabi, nandun pala ako sa kabilang unit. So, nag-tricycle ako papunta sa kabilang unit. Sinabi lang sa akin kung anong address ng kabilang unit. Hindi naman ako taga Nasugbu, Batangas. Pagdating ko sa address na yon, ako po yung ganito, ito po yung role ko. Sige, basta doon ka. Gumanan sa akin. Tapos, hinintay kong kunan ako, mga alas 12 ng tanghali to. Tapos tumambay, kung ano ginawa, blah, 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 nakatulog, nagising ako alas 3 ng madaling araw. Pack up na. Nag-uwian na. Wala nagsabi sa akin ng pack up ka na. Wala nagsabi na hindi ka kukunan. Ang natitirang pera ko noon, 250 pesos. Hindi ko sure kung makakauwi yun from Nasugbu to Manila. So, yung natatakot na ako, ano bang gagawin ko. Tapos, yung pinag-shootingan pa parang fishing village eh. So, dito na ako, makikituloy ako sa kung sino man doon. Pwede mo bang makitulog lang sa inyo dito.
Tapos bukas papasama ako kung saan pwede sumakay yung ganyan. And then, buti na lang, may pa-pull out na van, tapos kinatok ko, sabi ko, hindi po ako nakunan. Tapos sinabi sa akin, nung nasa van na staff na, hindi, bukas ka kukunan. So mag-stay ka dito. Pero hindi ko alam kung saan ako mag-stay. So sabi lang sa akin, mag-tricycle ka, papunta doon sa hotel. Pagtitig ko sa hotel, wala naman akong kwarto. So ginawa ko, ginawa nila, siguro, na naging aware sila bigla na, masyado nang kanina pa to naaligaga. Pinag-check-in ako dun sa katabing cottage resort. Nakunan ako kinabukasan. Na alas 5 ng hapon. Binalikan mo bang mga yan ngayong sikat na kayo? Po? Binalikan niyo ba sila ngayong sikat na kayo? Hindi, yung mismong production, hindi na kasi hindi na siya, para sa akin, ayoko magtanim ng galit kasi hindi na siya parte ng kung ano kinagalawan ngayon Iba na yung pakikitungo. But, ang bawi ko na lang lagi is, pag nasa production ako, ang trato ko sa lahat pare-pareho. Ay, may naalala ako. Okay. Gusto ko i-share. Oh. Sige, pa ito na-share. Hindi siya nightmare, but may nangyari kasi na the year before I was launched as Joa Ball, something happened that if it had happened, wala po ako dito ngayon, feeling ko. Okay. Hindi ko pa siya nakwento, di ba? Ang may alam lang dito si Kuya Kim. Si Kuya Kim Atienza. Siya lang may alam kasi nakwento ko sa kanya. I was shooting a show sa ABS ito. MMK. I was shooting MMK noon. Okay lang naman siyang sabihin I was shooting MMK noon. Ang bida noon si Mamang Kwang. Okay. Tapos, isa lang ako sa yung mga support ni Mamang. Tapos, may isang eksena pa akong kailangan i-take. Ako kasi, galing ako sa teatro na kapag ito yung work ko, kailangan ito lang. So, kailangan nakafocus ka. So, the whole day, I was shooting and I only had one more scene left. Tapos, na hinihintay ko. Biglang tumawag sa akin ang production, the late Tita Lisa. Tumawag sila because the production of Miss Saigon went back to the Philippines and they wanted to hear me sing again because they wanted me to sing for Gigi. Tapos, I was needed to be in Makati ng 8 p.m. Umalis kailangan, Kim, can you come? Because they just want to hear you sing and that's it. You're in. Okay na. So, meron akong, I can't, because I'm on the set. I cannot go. I'm not the lead. I cannot, So, kasi pag work, di ako pwedeng umalis. Mapagalitan ako ng Brad, nakakahiya. Bago pa lang ako. 8 p.m. po yun. Iyak ako ng iyak sa loob ng kotse ko kasi sabi ko, is it okay for you to wait? No, we're sorry, we cannot wait because this is an international musical. This was the Miss Saigon for Broadway na si Red Concepcion kasama siya. So, they were looking for another Gigi para mag-alternate sila. Tapos okay na, they wanted me to sing. And the next audition was, I was gonna go to the States and sing again, parang final na. So, meron akong, ito ba yun? It's a musical, it's my dream. I was named after Miss Saigon, kaya ako Kim. Pero ang katawan ko pag Gigi, ano kaya yun? So, meron akong, I can't. Ending, hindi ako nakapunta dun sa final audition in Makati. Na-take ang eksena ko ng 12 midnight. At nung pinalabas sa TV, yung eksenang yun, kunwari, ito yung camera at ito ko. Parang lang ako, dumaan lang ako. So, meron akong, I was crying na meron akong, hindi, okay lang. Baka may something's going to happen. Something's going to happen. The year after that, I was offered Momol Nights and then Joa Ball. And lumaki yung role ko sa Kadenang Ginto na Savannah. So, meron akong, may nilaan si Lord for me. Pero kung sakaling natuloy yon, kung sakali man, feeling ko, lakas ng feeling ko. Hindi rin si Jen ang mapapangasawa ko. Feeling ko.
Feeling ko lang. At wala tayong tatlo dito. Wala tayong tatlo dito ngayon. Ah. So yun ang destiny. Yes. Diba? So it's one of, it's not, it's an, I cannot say that it's a nightmare. I can say that it's just one, alam niyo yung mga panaginip minsan na hindi mo maintindihan yung feeling mo. Kasi parang kailangan mo siya mapanaginipan. So I think it's one of those dreams that I had. So, yeah. Uy, nakwento ko rin siya. Ayun. Yan. Ang last question ko about reincarnation, kasi parang may pagka-reincarnation din itong movie na to, diba? Yes. So, sinong local celebrity ang gusto nyong ma-reincarnate at bakit? Ooh. Local? Yes. Ako po si Dolphy po. Bakit? Kasi fan po ako ni Dolphy. Tapos fan po ako ng yung mga drama comedy niya. Simula bata po kasi ako pinapanood ko sa Saudi. Sila ni na Selena Dalrymple. Feeling ko ako yun. Yung batang yun. So, gusto ko siya maka-work. Yun po yung parang yeah, nainggit ako kay kasi nakita siya ni Gerald, pero hindi niya naka-work. Apparently, parang birthday ba yun ni Mr. Dolphy? Birthday ni, tapos nakuha siyang, nakuha kang ano? Parang actor lang, parang ambience actor. Oo, tapos nakita niya dumaan daw sa kanya, si Mr. Dolphy. So, Ako same din, si Tito Dolphy din. Dolphy din? Nakikitito, hindi ko naman nakatrabaho. Kaya nga ako Mr. Kasi yun yung Dolphy. tawag sa showbiz sa kanya, Kaya Tito Dolphy, di ba? Hindi ko naman nakatrabaho. Well, birthday siya, ano yata niya yun eh? I think it's a special birthday sa Intramuros. I think it's his 75th birthday. So 75, 75th birthday. Kaya siya special. Ang theme niya, 1920s. So, parang The Great Gatsby. So, ang role ko lang noon, parang police ng 1920s. Nag-check lang ako ng ambience actor lang. Tapos yun, pumasok siya, first time ko siya makita. Siyempre, iba yung enerhiya at yung kinang ng isang Dolphy Quezon. Yun. Thank you. Thank you po. thank you po. Thank you. That was Roldan Castro of Habana Tonight. Up next, we have Morley Alino of DZRH. Hello. Hey! Dami ko na chinismisin yun. Hindi ko sinabi. Anyway, alam ko siguro na, I'm Morley Alino. Yes po. Yes. Ewan ko kung naitanong na ito sa inyo. But anyway, nagulat ako. Magtatanong pala ako. Akala ko stay put lang ako dito. Nagmamaganda lang. Kumakain ka lang dyan, Nagmamaganda lang ako. Okay. Okay, question ko lang. Kung magkakaroon na kayo ng pamilya, paano nyo pinaplano ang pagkakaroon ng anak? Ilang anak ba ang gugustuhin nyo? At bakit? Sa ngayon, ang pinaplano po namin na isa lang muna, tapos saka kami magpaplano kung susundan. Kung masakit po, ayoko na. Parang nandoon po kami ngayon siguro. Parang siguro dahil sa edad namin, yung iba parang gusto kagad tuloy-tuloy. Pero kami parang we want the best decision para rin sa magiging anak namin. Hindi lang na para sa amin. Parang ganun po. Okay, second question about the movie Wonderful Nightmare. Sa buhay ninyo, ayan habang may tumatawag sa akin, ano ang kinatatakutan yung nightmare sa buhay nyo na nangyari, na posible rin mangyari? Ano yung nightmare na yun? Na nangyari po. Na mangyayari at posibleng mangyari? Meron ba? Madami siguro, yung mga, siguro pare-parehas natin ayaw mangyari sa buhay, yung mga mawalan ng mahal sa buhay, yan yung mga malalaking nightmare natin. Pero yung siguro, siguro yung pinaka-nightmare sa akin bilang medyo, I'm a very physically able guy is for me to be able to, na hindi na, makagalaw at makatayo ng kagaya ngayon. Oh yeah. I think ayokong isipin na mangyari yan. Ako well, aside from of course the family and anything bad that could happen, ever since
I was younger, nightmare sa akin mawalan ng boses. Especially yung singing voice ko mawala. That's a nightmare for me na nangyari. Kasi 2024, I got sick, tapos hindi ako makapagsalita, hindi ako makakanta. So for 2 months, wala po akong boses. So it was a nightmare for me. I got depressed and all that. So it already happened, and since it already happened, I also know now how to prevent it from happening again. So that was definitely a nightmare. Alam mo yan, you heard it. Yeah. Thank you po. Thank you. That was Morley Alina of DZRH. And for our last set of questions, we have Erwin Ogawa of Anugana. Hello, Kim. Yes. Hello. Okay. Okay, hello. Ayun, Yeah. okay. Since for the past 10 years, parang almost every year, no? May movie kayo, tama? For the past 10 years. Yes. So I'm just curious, may dream roles pa ba kayong dalawa? May gusto pa ba kayong mga roles na wish Yes. Yes. I wanna do something like Poor Things. Oh, wow. Yes. Grabe. Anong poor things daw? Sa mga di nakakaalam. Ganda nun Ano ba yung bago niya? Begonia. Yun, no? Ganon. Ganda nun. Gusto kong gumawa ng ganon. Achievement. Kasi lahat nagawa na natin. Yes. Naging zombie na ako't lahat. Lahat na. Kung ano So I want to, parang hopefully if I am to do something na, well yun, art. I want to do an art film. I want to do a film that could challenge me more as an actress. So nandun na tayong mga levels na hopefully kaya na natin gawin. Yeah. Yes. Pang award na talaga. Yes. Jet. Ako, dalawa. Gusto ko, like, alam ni Kim to, gusto ko yung split kagaya kay James McAvoy. Ay, oo. Yun, napanood ko yun. 8 characters in 1 actor. Yes. Gusto ko yan. Grabe. At gusto ko na kagaya ni Johnny Depp, I want a movie na papanoorin ng mga magiging anak ko. Pirates of the Caribbean. Something like a franchise movie na paulit-ulit, part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. Tapos pwede sa lahat. Panday? Oo, parang gano'n, panday. Parang gano'n. Tek kabisote? Oo, yung pwedeng panoorin ng magiging anak ko. Kasi hindi niya pwedeng panoorin yung kaka. Hindi niya pwedeng panoorin yung pangarap kong hold up. Hindi niya pwedeng panoorin yung 10 utos kay Diyos. So, yun lang. Gusto ko ng gano'n. Kasi sabi ni ano yan yun yung sinabi ni Johnny Depp Kaya niya ginawa yung Pirates of the Caribbean. Para kasi sikat siyang actor, magaling na actor. Para naman daw may mapanood yung mga anak niya. Yun. Yung hair mo ngayon pang pirate. Yes. Actually, my face looks like a pirate. I-manifest na yan. Hey. And last question kay Kim. Po. So, nabanggit mo yung Miss Saigon kanina, di ba? So, super fan ako ng Miss Saigon eh. So, anong most favorite song mo sa Miss Saigon? And for example naman, nami-miss na namin yung singing voice mo eh. Miss Saigon song. Hindi nga ako nakapasok, di ba? So, syempre, di ko memorize. Saan line? Yung sun and moon, mga ganun. Ah! Basic. You who I cradled in my arms, you. Yun lang naalala. Yes. Palakpakan naman natin. Pwede na yun. Yeah. Thank you. Pero hindi yun yung role na pwede ako daw. Kasi Kim yun yung kinanta ko ngayon. Gigi, Pang Gigi daw nung katawan ko. So, okay. Okay. Thank you. Best of luck. See you around. Thank you po. Thank you. That was Erwin Ogawa of Anugana. And that concludes your Q&A. Thank you so much to all our dear friends from the press for all your questions. And this time, kayo naman, to promote your film. Akala ko kami naman Tatanong, kayo na magtatanong sa kanila. Okay. Kailan ba tayo showing? Okay, February 25. Yes! Wow! Showbiz yung bunga. Di ba ganun yun? Yes po! Kami ulit tatlo, and we're very, very excited na i-share sa inyo ang bago po namin pelikula, Wonderful Nightmare. May ana ba? Wala. Wonderful lang. Wonderful Nightmare, February 25 na po yan in cinemas nationwide. And we're gonna have a premiere night also. I'm not sure if I can
Okay na? Pwede ko na? Okay. February 23, ang aming premiere night. So sana po ay makadalo rin po kayo at ating sabay-sabay na panoorin ang ating bagong pelikula. We're very, very excited since this is the Philippine adaptation of the Korean film, South Korean film, Wonderful Nightmare, directed by, of course, Arcee De Los Reyes. Woohoo! Jet? Yes! Panoorin niyo po ang aming pelikula, of course. Kung nagustuhan niyo yung original Wonderful Nightmare, ay, siyempre hindi magpapatalo si Kim Molina. Alam ko naman yun lang yung magustuhan niyo. Tumatak sa utak niya yan bago pa lang mag-start tong pelikulang to. Tapos kaya sila usap-usap lagi ni Direk Arcee. Ang galingan natin, ganda natin to. Beshi Bashers. Beshi Bashers yung mga yan. So dahil doon, I'm sure may enjoy nyo itong pelikulang to. Guys, panoorin nyo, February 25, Wonderful Nightmare in Cinemas. Again, thank you for your time po, for being here. I'm inviting you all to watch Wonderful Nightmare on February 25, and premiere night is on February 23, of course, from Viva Films, and starring Kim Molina and Gerald Napoles. Candy Pangilinan as well is here. Althea Ruedas and Sir Altantay is also part of our cast. So, thank you. Congratulations once again to Team Wonderful Nightmare, and this time, please stand up for a last photo op.